Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po kayo sa channel po natin. Tawagin po ninyo akong Ate Mel. If baguhan ka po, thank you so much po. And ngayon po ay nasa Capricorn na tayo and be reminded lang po na hindi po lahat ng Capricorn ay may sakit, no? This is Tawas and this is Tawas number 6, May 15, 2026, no? Para po sa inyo ang reading na to. And since na this is Tawas, so please sabayan po ninyo ako sa aking dasal, no? And this is the universal prayer po para po sa ating lahat, no? And Diyos ang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo, mahal na ina, sa isang napakababait, no, at saka sa isa pong lagi pong nandyan po sa akin, Yahweh. Basbasan mo po ang lahat ng Capricorn na nasa akin po ngayon, nakasubaybay po sa atin, no? By this name, Christatim Hisum Christi Pater Salvame, Christatim Hisum Christi Pater Salvame, Christatim Hisum Christi Pater Salvame, Pater Nundium Christum Solumi Christatim Christum Igosum, Jesus Nazareno, Redilius Husdum Christum Di Prunos Sotrostrum Omni Salvame, Salvame Salvi Igosum. Para po ito sa inyo lahat po, no? And rebuiltas is the staris maluwas igusum. So, guys, no, nasa Capricorn na po tayo sa ngayon, no? And ang gagawin po natin is tingnan po natin ang ating sitwasyon sa ngayon. And as like po sa nauna po nating like po sa video ito, no, na Tawas number 6, no. Ibahin na po natin, no, kasi maliit lang po ang ating chart, no. And sana po mapansin po ninyo, no, I tried po na itaas po ang ating I tried po na itaas po ang ating picture, ang ating pero hindi ko po alam kung paano po siya gagawin. So, nagtatry po ako dito kung alin po ba ang mas malinaw, no. So, sa ngayon, ang gagawin po natin is single file na lang po siya, no. Tingnan po natin ang kasalukuyan po natin ngayon dito po sa ating card, and then probably tingnan po din po natin yung immediate past po natin and then in the future, pero isa-isahin lang po natin, no. Medyo ang iba maiksi lang po kasi ang pagtutuunan po natin ng pansin yung ngayon, no. So Capricorn, ang Capricorn is earth sign, December 22 hanggang January 19. So mga January po, actually sinilang po silang Capricorn and December 22 hanggang January 19. So, pinaka-importante yung ngayon, no? So, magkukuha po ako ng shampoo na card and tingnan po natin kung ano po nangyari po sa kanila. Okay, guys, no, Capricorn, kung nandito ka man po sa akin, so, nakikita po ninyo ang card na yan. I have 9, no? I have 9 cards. And ang pinaka-situation po natin ngayon is ito po yung sa gitna, no? Ito yung sa gitna natin. And ito yung sa conscious line natin. Bawat isa po ating bigyan po ng diin and tignan po natin ang placement po para po hindi po kayo malito, no? So, itong 9 na cards, actually, ang iba nito, ito lang ang ginagamit nila. But, I use tatlong ganito, no, and kasalukuyan po ito po ang tinitingnan po natin ngayon. Now, kung tingnan mo yung nakalabas po na 4, no, kung ating ihiwalay po, so makikita po natin dito yung cross, no, na kung saan pinaka-ideal po is yung pinaka-sentro po natin, kasi ito po yung pinaka-importante po sa lahat po ng card, no. Ang situation ninyo ngayon is 4 of vessel, that is boredom, no. And bago lang po ako nagkipag-usap po sa isang client po na kung saan marami po ang dumarating sa kanya, no. Ito po yung tinatawag lang po nating boredom. Ang boredom po actually is very simple lang, no. Parang kumbaga sa natin is like hindi ka natutuwa, yung parang wala ka sa mood, wala ka sa like hindi ka masaya sa buhay mo. Ito yung kasalukuyan po na kasalukuyan na nangyari po sa sa Capricorn po na ngayon na nandito po sa akin ngayon, no. Parang nabobored po kayo ba? Pero ang kung tingnan po natin itong nasa loob po natin, ito yung nasa pinakakaloob-looban po natin, no. Wala po ito sa nangyari po sa atin, no. And boredom po kasi is just like yung nakaraan mo, kasi kung titingnan niyo, so itong babae nakatingin po siya dito sa kaliwa. So in the past, nakatingin po siya doon sa in the past. And in the past is 8 of vessel, the revert, no. Ang 8 of vessel actually is
parang emotionally drawn. Yung parang emotionally withdrawn, yung parang ayaw na niya ba, no? Kung pagtabihin itong dalawa, well, very much po sila, parehas po ang kanilang energy, no? And kahit po sabihin natin na sa ngayon na po ito, pero dahil po nakatingin po siya doon sa in the past, so parang makikita ko na parang nawala na po siya ng ganang mabuhay. Nawala na po siya ng gana sa buhay, no? Like gusto na po niya na humiwalay. Excuse me. And gusto na po niyang humiwalay, gusto na alamin natin kung bakit, no? So kung bakit, tingnan natin kung ano po ang iniisip niya sa ngayon, no? Ang iniisip po kasi, this is actually your head, no? So ito po yung tinatawag po natin na conscious. Ang conscious po kasi is like what is your mind, what you know, anong alam mo, anong iniisip mo sa ngayon. And since na siguro marami din po kayo na nagtataka na hindi naman ganyan po ang iniisip ko, madam. Well, hindi kita kilala, Capricorn, malayo po kayo sa akin. Ang kinikita ko lang po natin is yung date mo. And dito sa card po natin, makikita po natin kung ano ang iniisip po ng Capricorn, or kung halimbawa nandyan ka man po, no, hindi mo ito pakikinggan kapag hindi ito para sa iyo. Pero pag once na nakikinig ka and sabihin mo sa akin, ma'am, taliwas man po 'yan lahat. Well, it's because sometimes kasi hindi mo alam kung ano ang iniisip mo, no? And karamihan sa nakilala ko po, talaga pong ang pinakaano po nila is like hindi man po nila alam. Pero more than pag pupunta sila dito sa akin, makikisasabi sila na, yeah ma'am, yan po kasi nagwo-worry kasi ako about sa sakit ko. Pero dito kasi nagwo-worry ka, or meron ka kasing hindi ka natutuwa sa buhay mo kasi gusto mong umalis, no? And gusto mong umalis, gusto mong mas dito actually sa conscious mo, ito yung subconscious mo. Ito kasi is like to be say like attraction, like parang nagkagusto ka ba? May asawa ka ba? No, nagkagusto ka ba sa iba? So parang hindi ka na natutuwa sa buhay ni mo ngayon. And may dalaga ka ba? No, gusto mong makipagsama sa boyfriend mo, no? And kung sakasakali po na matanda ka na, hindi naman boyfriend ang pinag-uusapan, ito po kasi magre-represent siya na pwede rin sa mga bagay po na ginusto po natin. Like for example, no, like ang desire mo po talaga is like makapagtrabaho ka. Ang desire mo po talaga is like mapalayo ka sa stress. Ang desire mo po talaga is like gusto mo mag-isa. So it's also like desire mo din 'yon. No, hindi yung desire mo lang about sa opposite sex, no? Marami pong klase po ang desire. Since na this is a universal card, no? So pwedeng sabihin po natin na ganun lahat po ingkop yun. Pwedeng dalaga ka, pwedeng binata, pwedeng may asawa ka, pwedeng nga na naboboring ka na po dyan sa bahay. Basta ang situation mo ngayon is like hindi ka na natutuwa sa situation mo. So, you wanna go, saan ka pupunta? Dito po sa yung desire mo, sa gusto mo mangyari. So, pwedeng from one place to another. Bakit ka hindi ka nakakarating doon? Dahil po sa current situation ninyo. Kung magbabago po itong current situation nyo, like masasabi mo, no, ikaw gusto mo makasama ang hindi mo na kasi dapat isipin yung nakaraan mo. Baliktarin mo to, isipin mo itong gawan mo ng paraan lahat. Kapag ka eto nilagay ko dito sa kabila, magbabago po, magshi-shift po yung mood ninyo, no? Kaso lang, dahil nakatingin po siya in the past, so hindi mo alam yun na nakafocus ka pa doon sa situation mo, nakafocus ka pa po doon sa mga nakaraan mo. So, makikita natin na wala pong patutunguhan po ang direksyon po ng buhay ninyo, no? And eto naman, in the past mo, nagbago po siya, no? Kasi dito kasi is like the shaman. The shaman is the magician. Pwedeng sabihin po natin na iba, no, kung pagtagpiin na natin ito, pwedeng sabihin na natin, okay, sangkop na ang iba. Now, kung etong apat na to, ihiwalay natin dito, pwedeng sabihin po natin na gusto mong umalis dahil mayroong nakapagsabi sa'yo. Merong nagsasabi sa iyo ba na ganito kasi, ganyan, ganito kasi, parang may nagsulsul sa iyo, no? Si Marisol, Solsol, no? So pwedeng sabihin po natin dito na may nakapagsabi sa iyo na ganito, ganyan, ganito, niya, aalis ka na lang. Pero ito talaga yung mindset mo. And dito naman, pagdating dito, pwedeng nagtatanong ka,
And, eto naman si kabila sinasabi po niya na actually madali man lang po 'yan, kailangan mo lang mag-asikaso po ng mga papeles, ng mga documents para po makaalis ka. Ito naman po ang sabi ni Mind 'no. And eto sabihin natin na parang parang meron tayong plural ba, parang meron po tayong tao na kausap, pero actually ikaw lang po 'to 'no. Actually is many of you, maraming ikaw. Puwedeng sabihin natin na ibang tao, puwedeng ikaw lang 'no. And nasa sa iyo 'yun kasi ikaw po ang nakakaalam nun 'no. Dito puwedeng magsasabi siya na, ang gawin mo lang po diyan is asikasuhin mo yung mga documents mo. And kung pupunta po siya dito kasi yung pinakasentro po ang titingnan natin, puwedeng sabihin po natin na paano man natin 'yan magagawa ng paraan na sa ngayon po wala pa po akong budget, wala pa akong pera 'no, masakit pa yung tuhod mo. Pero actually gawa ng paraan ni somehow ni jowawa mo or ni jowa mo or kung anong gusto mo. Kung gusto mo talaga 'to, so malalabanan mo 'tong, katabi nito which is actually poorness, yung parang wala kang pera, masakit ang tuhod mo, parang nag-iisa ka lang. Then nire-remind yan, "No, may kasama ka po 'no, kundi itong gusto mo nga sa buhay." Puwedeng in person, puwedeng in something 'no, pero meron kang kasama dun, hindi ka lang po nag-iisa. Well, the mind actually is parang ang isip natin ba pagkadami-dami, pero actually ang makikita ko dito is parang ikaw lang po 'to. Kaso lang po, hindi mo ito makikita unless 'no, nanonood ka po sa video natin 'no. Then dito naman kasi parang sinabi din po niya na kapagka titingin siya doon sa mga nakaraan, walang mangyayari sa kung anong gusto mo 'no, wala siyang mangyayari 'no. Arrows of 8 struggle, mag-i-struggle ka kasi bakit? And doon ka nakatingin po sa nakaraan mo, walang mangyayari. So na-gets po ninyo ako guys 'no, puwedeng sabihin natin na plural, puwedeng singular, pero more on sa akin, I wanna think na singular po 'to and lahat po 'to is ako lang and nagsasabi po sa akin na kumbaga sa akin tinatantya-tantya ko na. Kung sakali ikaw ako, kung ikaw ang nandiyan tapos ako ang nasa isip, tinitantya ko, tinitingnan ko talaga kung ano po ang mas maganda sa akin 'no. Ito po ang kagandahan guys kung matuto po kayong mag-card para sa sarili ninyo. Kasi po 'pag nalilito ka, meron ka pong mapag-anuhan ba, meron kang mapagtanungan and makikita ko doon na paunti-unti po na nagiging aware ka sa life mo. Okay? Sige, tingnan natin sa nakaraan mo. Tingnan natin yung nakaraan mo, Capricorn, December 22 hanggang December 19. December 19, December 22 hanggang January 19. Ito yung past ninyo ha, Capricorn. Okay, yung past ninyo Capricorn, actually yung kasalukuyan po ninyo ngayon, hindi ko makikita dito na may nararamdaman po kayo 'no. So puwede pong gumaling kayo, puwede na pong hindi na po kayo nakakaramdam ng pag-ihi 'no, hindi na po sumasakit ang dibdib ninyo. Ngayon, in the past ninyo, puwedeng sabihin po natin na ito yung pinakasentro ninyo 'no. Okay, ang tawag dito is Six of Arrows, yung parang travel by sea. So, ang ating nakaraan si Capricorn is like 'di ba gusto niyang umalis ulit, puwede po na nakaraan po bumalik siya dito sa atin 'no. Kung nasaan man siya, galing man siya ng ibang bansa 'no, galing po siya ng ibang lugar na umuwi po siya sa atin. And, ang mindset po niya nito kasi alisin po natin. So, ito na po yung nakaraan, ito na po siya 'no. Puwedeng sabihin po natin na, ang mindset po kasi ni is balance 'no. Parang binabalanse po niya yung life niya 'no. Yung parang nag-ugoy-ugoy ba 'no, na tinitingnan po niya kung ano po yung maano. Pero makikita ko po din dito na ang balance actually yung mindset po niya, madudugtong po siya doon sa tinatawag po natin na chakra. And yung chakra po niya actually doon kahit
kahit sinasabi niya na okay lang po, asikasuhin ko ang life ko, anuhin ko po yung life mo, ta's umuwi talaga siya 'no. And, pero hindi po niya alam na yung subconscious na po niya actually is parang may lagnat na. Puwedeng sabihin po natin dito na yung kanya pong chakra parang hindi na po siya maganda 'no, parang parang hindi na po siya align, na-disalign na. Ano po ang reason nito? Puwede pong ang result nito ha, resulta ha, puwede pong ang resulta nito kapag ika'y lalaki 'no, ihi ka po ng ihi, na parang ang daanan po na yung ihi is meron na po siyang mga puti-puti kaya po parang may lagnat ka, nilalagnat ka po 'pag hapon, 'pag hapon mga 3:00, 4:00, 5:00 para ikaw nagchi-chill 'no, so makita ko dito. And, hindi mo alam 'yun kung bakit pero kahit naman sabihin po natin na nagta-travel na kayo pauwi 'no, may problema ka na. And, dito eto kasing Six of Arrows mo, parang umuwi ka 'no, parang umuwi ka. Puwedeng sabihin din natin na umalis ka, umuwi, umalis parehas lang 'no. And, dito kasi, eto kasing nakaraan po natin, kung idugtong natin doon sa kasalukuyan, parang puwedeng sabihin po natin na ikaw babae umalis 'no, nagtatrabaho para makapagbigay ka ng provide sa pamilya mo. Puwedeng sabihin po natin na ikaw babae umuwi ka, ikaw man lalaki umuwi, umalis, babalik, nandito ka na sa bahay 'no. Pero ang puso mo talaga, there is parang meron ka ng gusto sa buhay. Parang meron ka na pong hindi puwedeng po sabihin natin na babae, puwedeng sabihin natin na lalaki, puwedeng sabihin natin na sa mga bagay. Pero ang iniisip mo kasi kung bakit ka umalis dahil po makapag-provide ka 'no, para kanino? Sa mga anak mo, makapag-provide ka sa mga maliliit 'no. Maganda ang iniisip ng Capricorn po sa ngayon 'no. Kaso lang po, sa mundo po natin makikita po talaga natin na napakarami po kasi ng tukso 'no. Sabihin po natin na umalis ka, kung tingnan po natin dito, kung umalis ka or umalis ka or bumalik ka na, so nahihirapan ka na po sa pagdating po sa balanse sa buhay mo. Parang nalulungkot ka, may sakit ka, pero hindi mo siya sinasabi. Gusto mong umalis kaso lang po nakatabi na po yung moon mo 'no. Hindi na po siya mangyayari kahit sabihin po natin na babalik ka kasi nga po malabo na 'no. Kung babalik ka naman dito sa Pilipinas 'no, malabo na rin kasi nga po it takes time. Ang buwan kasi hindi naman puwedeng sabihin natin na sa lahat ng pagkakataon may buwan. So, puwedeng maglipas muna ang ilang moon, 'di ba ang buwan symbol by month 'no? And although sa ngayon po nasasaktan ka pero pinipilit mo na rin 'no. Kung tingnan natin yung nakaraan mo, umalis ka po doon, magtatrabaho ka dahil po kailangan mong mag-provide sa mga maliliit, yung sinabi ko nga sa iyo sa mga bata ano. And, dito naman sa baba, yes, puwedeng sabihin natin na sasamahan ka po ng isang hari. And, dahil gusto mong mag-provide, ginagawa mo ang lahat kahit nahihirapan ka pero wala kang reklamo 'no. Kahit sabihin po natin bakit 'no, dahil po dito sa nakaraan mo, lumabas po dito yung pamilya mo. Now, Capricorn, alam niyo, kasi parang ko na yung idea ninyo. No, alam mo typical ka po 'no, typical ka na isang tao. And alam kong nahihirapan ka, meron kang mga bagay na ginusto, ma-boyfriend man 'yan or mga gamit. May mga bagay ka na ginusto kaso lang pinipigilan mo kasi nga kailangan mong mag-provide sa pamilya. And rather sa ngayon po na parang hindi ka na talaga masaya dito sa atin ngayon, maliban na dahil nakabalik ka na, puwedeng sabihin natin nakabalik ka na, umalis ka na, hindi ka na natutuwa. Pero more on ang puso mo talaga napunta doon sa mga bagay na gusto mo pero hindi mo nakukuha. And, kahit gawin man natin ito, actually wala kang pinagsasabihan nito 'no. Kahit anong gawin mo sa akin, although sabihin natin may sakit ka pero hindi nila alam kung bakit. Nalulungkot ka, hindi nila alam kung bakit, na hindi mo naman sila pinagsasabihan, 'di po ba? And, dito sa card mo actually Capricorn, ikaw lang po nakakaalam nito, 'di po ako magsabi, 'di po ako mag-ano, ikaw lang po nakakaalam nito. Basta ang alam ko, mga bata ang iniisip mo.
and, makapag-provide ka po sa kanila kahit hindi ka na masaya, okey lang po basta makapag-provide ka sa kanila. Ito yung lagi mong iniisip, which is actually napakaganda ba 'no, sabihin natin na very heroic ang ginagawa mo. Pero alam ko na nasasaktan ka, puwede ko namang sabihin na, yeah, gamitin mo na lang kung anong gusto mo, sundin mo yung kung ano nasa puso mo, but no, neither. Kasi wala po akong karapatang magsabi sa iyo kung ano ang dapat sa iyo. Saludo po ako sa iyo talaga 'no. Alam kong talaga pong ang Capricorn ngayon is like, nagtitiis para po sa mga bata 'no, nagtitiis para po sa mga maliliit. Tingnan natin in the future mo Capricorn kung okey din pa rin po ba yung ano mo. Actually, Capricorn, kung magpapatuloy po ito 'no, mauuwi po siya actually sa hindi talaga siya maganda 'no. Ang nakikita ko dito kung sa card mo sa ngayon, sa kasalukuyan, nung nakaraan at saka in the future mo, 'pag hindi mo ito binago po, like hindi ka po naniniwala sa akin, hindi ka po yung tinatawag nitong hindi mo inaano ba, hindi mo binabalanse si life mo or hindi mo binago yung mga nakaraan mo. Kahit sabihin po natin na, nagtitiis ka 'no, kasi po maganda yung nakaraan mo, saludo ako sa'yo, nandiyan na yun, pero parang very, very typical na tao ka, 'no. And, masasabi ko dito po sa card po natin na puwede man po mangyari yun. I will not say good or bad, nasa sa iyo yun kung ano ang mas nakakapagpasaya sa'yo. Pero kasi ang purpose kasi natin dito sa mundo natin is to be happy, 'no. And, kahit sabihin sa inyong masama ako 'no or mayroon akong something 'no, pero sa tao kasi i obligasyon mong mag-provide, yes, totoo 'yun. Pero obligasyon mo din po ang sarili mo. Hindi mo puwedeng pabayaan ang sarili mo kasi higit sa lahat, ikaw at ikaw lang din po ang nakakaalam nun. Ikaw at ikaw lang din po ang kung ano po ang nakapagpasaya sa'yo. Masasabi ko lang sa iyo na huwag mo nang pakinggan kung ano po yung sinasabi sa this is good, this is bad 'no, and eto ang dapat gawin. Kasi sundin ninyo kung anong nasa puso niyo kasi baka po huli na ang lahat makikita mo nagkakasakit ka na pala. 'No. Dito kasi kung alisin ko siya, puwedeng gawa ng ibang tao na puwedeng sabihin po natin na tinamaan ka po ng masasakit na paa, tumataas ang sugar ninyo, 'no, hindi po kayo nakakatulog 'no, inanuhan po kayo ng mga kaluluwa, inaanuhan na din po kayo ng mga bata, yung mga sinasabi ko sa iyo na inaano mo, yung bagang inaalagaan mo. And minsan hindi ka na po makapagtrabaho kasi nga po masakit na po yung dito mo, lahat po ng bagay na 'yan. Bakit? Kasi yung ano natin, kasi yung conscious po natin, 5 of Vows na empowerment, parang galit ka na po kasi talaga, nagagalit ka na talaga, nawawala ka na sa focus 'no. And meron ka na pong tinitingnan dito in the future kaso lang hindi mo ito makikita dito ngayon. Kasi bakit? Wala ka na po sa focus, eh. 'No, yung sinabi ko sa inyo hindi ka na po natutuwa ano, hanggang sa nauwi po siya sa 4 of Arrows. Yung kanina po na hindi ka na natutuwa, Four of Vows, ngayon 4 of Arrows, parehas silang 4, rest. Now, dito naman po ngayon, physically rest 'pag tinatawag po nating 4 of Arrows, itong nakaraan po natin 'no, itong conscious mo. And ang subconscious mo is to work 'no. And, eto pagtabihin mo actually dahil po sa una 'no, makikita ninyo 'yan 'no, conscious, subconscious magkaiba, negative, positive. Dahil po ang subconscious po kasi natin is very strong actually. Ito po ang tinitingnan ko lagi kasi po kung halimbawa 'no, kung ayaw mo na po magtrabaho, hindi ka na po natutuwa, so hindi ka po niya pagtatrabahuin 'no. Ito po siya magkatabi, hindi ka na po niya pagtatrabahuin. And, ito ang sinasabi ko na the universe is actually working out. Hindi siya against sa'yo, ito kasi ang ginusto mo. So, although sa paningin natin napakaganda po ng term po na, parang ang obligasyon mo, parang, kumbaga sa akin, sinusunod mo kung anong karapat-dapat 'no.
pero actually ang bina-violate mo naman is yung sarili mo. Sabihin po natin na hindi ka natutuwa, then pagbigyan ka po ng pagkakataon po ng universo na hindi ka na makapagtrabaho, then hindi ka na rin makakatulog dahil sa sobrang pag-iisip. Kasi ang mind po kasi natin is always po siyang connected po sa universe and always connected to the mind. No, to the big mind. No, not necessarily to the whole mind, to the big mind. So, pwedeng sabihin po natin dito na kapag yung boredom mo, hindi mo siya ina-address, pinapabayaan mo lang siya, yung mga gusto mo, no? Kung sabihin po natin guys po, no, gusto ko lang i-prank ka sa inyo na kung halimbawa po nagkagusto ka sa ibang babae, may asawa na siya, alam mong hindi po pwede yun. And pag sinabi po natin na nagkakagusto yun, there is some physical aspect na na-attract ka sa kanya, but it's not love. No? And if ever po na gusto mo ang isang bagay, sasabihin po natin gusto mo magkaroon ng bahay pero hindi mo siya inaasikaso. And lagi ka po na na noon naggawa na ako pero parang I think habang may buhay ka kasi dapat po talaga magpupursigi ka. And although mostly sa mga nagre-reach out sa akin is may problema sila financial, may problema po sila sa health nila, isa lang po ang masasabi ko, wag kasi kaninyo yung pagsabay-sabayin lahat. Kasi hindi po pwede po yun. Kailangan makuha mo muna yung isa po bago yung isa pa. And me also, no, I also learn it in a hard way. Kasi nga parang pag gusto ko ang isang bagay, ito nga gusto ko, ito rin gusto ko, ito rin gusto ko. Pero hindi pala po pwede yun. Kasi kung gustuhin ko sila lahat, darating ang panahon po na ang universe mismo ang magbibigay sa akin ng paraan na hindi na ako makapagtrabaho and mag-focus na lang po ako sa isa. That's how cruel is. The universe is cruel, yeah, I know that. Kasi po sa mind po kasi natin, sa isang tao kasi marami ang nagmamay-ari. No? Kaya ginusto mo si ganito, ginusto mo din si ganyan, ginusto mo. Ibig sabihin, ilang body kayo nandidiyan. Pero ang dapat po masunod po is ikaw na mag-ari po talaga ng katawan na yan. Kung halimbawa sabihin natin si Ben, marami po nandyan si Joel, nandyan si Joseph, no? Nandyan si Daniel. Ibig sabihin, meron sila mga gustong iba. Hindi ibig sabihin na gusto niya yun. Kasi ang gusto niya talaga po is like etong person na to. Kaso lang po, hindi siya po pwede. So, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. But, mostly hindi niya alam yun. Di ba napapansin niyo pag nag-iisip kayo, maraming sumasagot? No, don't tell me na pag naglalaba kayo, laba lang talaga iniisip mo. I don't think so. I don't think so. Marami po ang nagsasabi sa na ganito, ganyan, ganito, ganyan. No. Tapos nalimutan mo na pala, ano pala yung iniisip mo? Kasi you have, in a minute, you have 65,000 words. And ang words, isa lang po ang gusto doon. And dapat, alin ba doon ang nakalimutan mo na yun sa dami mo ng iniisip. And mostly, lalo na po sa mga taong hindi aware. Kung aware ka, yeah. Pero kung hindi ka aware, paano na lang? So, ito na siya, no? Nagkasakit ka na, may diabetic ka na. Then, the doctor say to you, dahil nga po sa ganito, kumakain ka ng mga matatamis, kumain ka. Hindi ko naman nakita dito kung anong kinain mo. Basta tumaas po siya at hindi ka nakakatulog. Dahil po dun sa sobrang pag-iisip mo. That's what I see. Alright? There's nothing to do with what you eat, no, kung ano po ang ano mo, kung ano po. Ito po talaga yung tinatawag po natin na hindi mo pinapansin kung ano ka at kung sino ka. Okay, so ito po ang ano ko natin ngayon sa Capricorn po. Thank you so much po. Kita-kita tayo ulit. Bye po. Bye.